Yan, may titignan tayo ulit dito sa bayan ng Umingan. So, mula po dito sa Barangay Cemented Road, susukatin ulit natin para po makita natin. So, 0-0 natin. Ayan, 0-0. Ayan, 0-0 po yan. Hindi makita. Ayan, 0-0. So, pag natin, papasok na tayo sa property. Ayan, mula dito sa Cemented Road. Nasiraan yata si Kuya. So ayan yung Cemented Road mula po dito. Sukatin natin. Papasok kasi. So meron siyang barangay rough road. Tingnan natin kung paano. Pero ito single road lang to mga sir, mga madam. Single road lang. So ibig sabihin ito ay farm lot lang. Pwede rin siguro gawing ano, pero farm lot. Tingnan natin. Hindi ko pa kasi nakikita. Pero meron akong binibenta rito na 120 per square meter. May bakod na siya. At the same time farm lot lang din siya. Pwede lang i-develop for para po maging taniman mo ng mga gulay, kalabasa at iba't ibang, meron din siyang konting rice land, may mangga, mura siya pero yung road right meron siyang road right of way na binili na niya pero kailangan i-develop din yung property papasok doon sa area. So ito yung papasok sa sa titingnan nating property, pero ito develop na daw ito, mayroon siyang bahay at mayroong bagong ginagawang bahay. So nagulat ako kasi ba't niya bibenta nagpapagawa ulit ng bahay, parang ano yata para mas ma-appreciate daw yung property kasi may kuryente na siya, may bahay at sinta papagawa pa ng bahay, mayroon siyang mangga na 50 pieces na mango trees. Ayun. So tara, puntahan natin. Ganda ng view dito. Ganda. So tsaga-tsagayin nyo lamang po para makita nyo po yung daan, para may idea na po kayo. Pero maganda ito sa mga gusto ng malayo sa pollution, tahimik na gusto. So maganda oh, ganda ng mga property dito. Mga ganitong property yung tahimik. Mula dun naman sa sa Cemented Road, nasukat naman natin kaya wala pong may problema. So from from Tiplex, sigurado ko around nasa nasa 30 to 40 minutes from Tiplex, exit ng Rosales, Pangasinan. Rosales Carmen. Pero Rosales po yung nakalagay sa exit pala. Correct ko yung sarili ko kasi dati alam ko Carmen, Rosales pala yan. So, ayan. So mula po sa Manila naman, nasa 3 hours. Sabi mo ng 3 hours, ganda talaga dito. Green na green ngayon. Pag ganitong, maganda ng mga property dito. Ayan. So may mga burol-burol kasi. Ganda. Ganda ng view. Mayroon siyang mga overlooking. Tapos mayroong mga maganda rito. Marami na rin nakabili rito eh. May mga bumili ng paglagyan ng kambing, paglagyan ng mga pag-alagaan nila ng hayop, ganun, ng baboy. Ayan, yung mga nagaan dito bumibili. So pasok natin. Ito yung pero kung mag-alala, ito po ay barangay road na po itong mga dinadaanan natin. Pero syempre, wait lang. Ganda talaga dito. So yung papasok sa area. Okay, mag-alala, ito po ay ito po ay barangay road naman, kaya anong magiging problema. So uso kasi dito sa bayan or dito sa Umingan yung nagbibigayan ng road or road right of way para po lahat po sila may daan. Ganda nito. Ganda tong place na to. Sobrang pa siya, hindi siya so makita mo yung mountain view, ganda. Ganda ng mountain view dito sa lugar na ito. So pasok naman ang sasakyan. Lalo pag 4x4 yung sasakyan mo ay pasok na pasok. Itong sasakyan ko ay lang to. Old model na 4x2 na lang SUV. Ayun, sabit na. Sumabit yung aking sasakyan. Ayan, ganda naman pala ng mountain view dito. Ganda. So, sa mga gustong bumili dito sa lugar na ito, napakaganda ng property na ito mga sir. Hindi na tayo makabilis kasi syempre SUV itong sasakyan natin. Parang ayaw ko nang ibaba doon kasi baka madulas itong hindi tayo 4x4. Siguro hanggang dito na lang siguro yung sasakyan ko. Iikot ko na lang dito. Dito kami nagpark dati. Pero itong titingnan nating property, naman, may daan. Kuya, pwede naman yata. Sige, para makita ng materialis. Sige. Basta walang putik, pwede naman. Ayan, ganda naman itong property to. Kasi nagpapagawa ng bahay ulit eh. Si Kuya Eddie. Na yung partner niyang si Kuya Marcos
Gandaan sa place na ito, tahimik pa. Wala ka pang mga ano, kumbaga okay pa. Hindi pa siya polluted. Tapos may mga kuryente siguro doon sa part na yan na malapit pagkuhan kasi may kuryente na siya. Ito lang yung kuryente ng property na ating titignan. So apakaganda naman. Ayan yung property. May na tayo, baka mahulog tayo. May na natin i-video yung property. Opia, baka mahulog tayo eh. Hirap na. Focus tayo sa video. So may tayo dito sa harap. Uy, yun lang. Sumasabit sa ilalim yung mga kwan. Sana may tama sa ano natin. Ito pinagawa na lang ng seller to eh. Naku. Ako lang tumama dun sa LEC. Itong mga halaman sa gitna. Ayun o, pakyat. Ganda ng pagkapakyat niya. Ayun, dito na tayo. So, parking muna tayo. Ayun, mga tanim na sila. Tatanim sila. Ayun, dito na tayo. Ayun yung daan pataas. So mayroon siyang 50 na mango trees. Ayan, 50 mango trees. Ganda ng property. Ito yung kuryente tsaka yung bodega. So merong bahay to, merong bahay. Tapos nagtatanim sila ng mga gulay-gulay, no. 3.5 hectares. Ito yung boundary niya, itong bakod na to. So tapos mas maluwang garo dito sa left side, no. Or pahaba pa doon. Palapad, oh. 50 na mango trees. Magaganda tong mangga niya. Hindi pa nag-spray ah. Ano. Okay. Itong mga tanim nito, sitaw to kuya? Sitaw yata, no? Sitaw, ayan. Sitaw mga tanim nila dito sa harap. Mga mangga. Tapos yan papagawa ulit ng bahay. Sabi ko nga, bakit hindi na binibenta? Ay, bibenta daw. Nagpapagawa ng bahay. So, kuryente. Nagbubuhos sila kahapon eh. Ito yung mga... Kasama pa yung mga yan, kuya? Kasali pa kita? Kasama pa? Mga mangga? So 50 pieces na surok ya. 50 pieces mahigit. Ito yung ginagawang bahay. May kubo. May merinda. Boss. Tangki na yan, dadangki na naman niya. May tangki ng tubig. Dito yung part. Bahay yung wala pa lang ano, bahay lang ng ano. Bodega lang pala yun. Tapos ito bahay ng caretaker. Kasali pa tayo kuya? Akala mo kasing 50 nga mangga toy. 50 lang. 50 pieces mango trees. So taniman ng kalabasa. So pinapagawa yung bahay pala. Hagwire lang kuya. May bakod ng ano. Hagwire. Nagadumangga na karo kuslan lang nga 50 ya. So ata lang ti balay na nga paparambid na ya. Kung ano da. Kubo-kubo mo diyan kung ano mga da balay na. Kubo-kubo lang pala yun. So may bago siyang pinapagawang bahay, binibenta. Kalabasang ano yan yung pangtanim nila no. Ayan, napaka-kondi nito. May rice land kaya to.
Meron sir, meron. Meron siyang rice land. Ilang hektarya kaya kuya? Kasi nagpakakoy siya ng dryer. Nagpagawa ng dryer. Saan? Doon sa, ano sir, pinagparkingan mo yun. Ah, yun. Pagbiladaan. Yung pagbilagan. So, ganda itong mga tanim dito. Kalabasa, ganun. Masipag din itong. Oh, parang hindi lang 50, pero 50 lang daw. Sabi niya, siya ang caretaker eh. Kaya siya masusunod. So, ayan, hanggang dito. May mga bakod pa daw yan. Maluwag pa. Kaya lang, hindi na natin mapuntahan. Kasi hanggang dito lang yung malinis. Ayan. Hagwire sabi niya eh. Sa taas pa doon? Hindi ko sure. Kung hanggang doon pa, hindi ko sure. Pero 3.5 to no. 3.5 hectares. Meron siyang 50 rasong mangga. Tapos nagpapatayo ng bahay. At ang mga tanim dito gulay-gulay. Merong kamuting kahoy. Meron siyang papaya. Ayan. Mga yan. Milina. Ayan. May mga milina. Mahogany. Wala no? Walang mahogany. So yung presyo. Kakausapin natin tayong seller. Kasi sabi ay parang nagtaas daw ata kasi nagpapagawa ng bahay. So dati kasi itong ano eh. Dating 200 to no kuya? Ba't di na lang 200 ulit kasi hindi pa naman tapos yung bahay. 200 per square meter. So actually ito may katabing 3.9 hectares no kuya? Na tig 100 per square meter. Kaya walang daan yon. Ito kasi may daan. So pwede mong idikit doon kung naghahanap ka ng ganito kalaking property na almost 8 hectares. Pwede mong idikit yon. Tapos marami pa dito no. Marami pang nagbebenta diyan, di ba? May 5 hectares pa siyang katabi. Ganon din yung presyo, 100. So parang marami dito eh no. Meron siyang around kung pagdudugtungin mo yung property dito na binibenta, yung dalawang tiga 100 per square meter is halos 10 hectares na no. Halos 13 hectares lahat yan. Bakit? 4 hectares, 3.9, 5 hectares. Kulang 9. Tapos ito 3.5. Pag pati ito parang 13 hectares. Kung naghahanap ka ng 13 hectares, ito pwede. Kasi mas mataas itong front, itong may daan. Kasi yung registered barangay road na yan. Registered barangay road na kasi yun. So, ayun. Sana ay magustuhan niyo. Pero tanongin ko magkano presyo nito talaga. Kasi wala pang ano. Tanongin natin si kuya. Ayan. Ito yung tubig. Ayan. Meron din siyang malaking ano ba tawag yan? Tangke. Malaking tangke. May kuryente na ito. Kuya, mano ti rice land na ito? Ikalawa na. Ada rice land na ba? Manong ti hektarya kuya? Manong hektarya? 1 more or less ya? May 1 hektarya. Okay, 1 hektarya yung rice land. Mo presyo na kaya ito kuya? Tawagan tayo. Paumay na no kaya mo. Undaw eh. Ay, urayan lang yan. Yan, natatanaw pala yung mga kabahayan dun, oh. Malapit lang pala, no? Mga kabahayan yan, ayan. So, ditong part yung 3.9, no, kuya? Itong part. Magkatabi sila, no? May mangga din yan na, ano, 30 pieces. Tapos yung 5 hectares, sila ng mangga doon. Marami din sir. Marami din. Puno kahoy, marami talaga. Ayun, pwedeng ano to, pwedeng 13 hectares, pwede nyo ano yun, tapos consolidation yung price kasi doon sa price nila doon 100 per square meter baka makatawad pa tayo doon kasi katabi lang itong property na ito, yung mga property na yun. So ito kasi medyo di natin sure yung presyo pa kasi kakausapin pa natin, tatawag daw darating mamaya. So dati kasing 7.2 daw ito. Pero ngayon, hindi sigurado kasi nga nagpapatayo na ng bahay. So, ayun. Isend mo na lang sa akin mamaya. Ayan. So, ayun. Bayan ng Umingan, Pangasinan. So, susukatin lang natin. Anuhin lang natin. Titignan natin kung
tawag doon, papaliparan natin, tapos titignan ko mamaya yung kung ilang kilometro mula dito hanggang doon sa barangay Cemented Road. So may kuryente na, internet na lang wala, pero malakas naman ang signal dito. So ayan, napakaganda. Ayun bago natin tayo nakaalis, na antay natin yung seller. Ayan, andyan siya. So 8 million negotiable. So sa mga CGT at pag-usapan nyo na lang daw, kasi sagot naman niya, sabi niya sagot niya, pero pag-usapan ninyo. So dito may katabi itong, ulitin ko, may katabi itong 3.9 tsaka 5 hectares, no kuya? 3.9 tsaka 5 hectares, pwede kayong mag-extend ng property kung makuha nyo to, at doon na lang tayo bumawi doon sa katabi na property. So titulado pangalan din nila yun, di ba? Titled seller name din yun, kaya wala tayong magiging problema. So almost 13.5 hectares to kung susumain mo pataas, 13.5 hectares pataas. So yung sa kabila kasi 100 per square meter, baka negotiable pa yun, no? Negotiable pa yun. So kung makuha nyo yun ng mas mababa, tapos ito makuha nyo 8 million, negotiable din to. Sana magustuhan nyo din mga sir, mga madam. Meron siyang mga mangga, parehas na mangga. Yung 5 hectares may mangga din yan? Meron din sir. Meron din, oh. So ilang kaya ang mangga nun? Yun lang, kasi yung isa, yung 3.9, yung almost 4 hectares is 30, tapos ito 50. So maluwang din yung rice land, tapos may bukal yung property na 3.9, kaya maganda po yun. So ayun, sana magustuhan nyo mga sir, mga madam. Tawagan nyo lang po ako sa aking numero dito sa aking screen, at nakalagay din po sa aking screen yung Facebook account ko. Ay muli, maraming salamat. Itong lingkod, Agent Joel. God bless you all.